Body check muna tayo. Medyo malaki na rin binawas nung timbang ko. From 121 kilos to 103 as of now. 18 kilos na rin in 5 months. Kaya promise ko sa sarili ko, papagupitan ko lang tong hair ko. Na-achieve ko na yung muscle goal ko. Kaya tara, samahan niya ako sa day 99 ng daily vlog ko. Is my normal day pagka mayroon tayong mga orders. Grind sa umaga hanggang hapon. Pagdating naman ng bandang gabi, mga 5 to 8, nasa gym na ako nan. Importante rin na may time management ka sa ginagawa mo. Hindi pwede yung business din tayo ng business. Hindi lang pwedeng pasok lang tayo ng pasok ng income. Kailangan din natin unang pansin yung kalusugan natin. Aanhin mo nga yung malaki ang kinikita mo. May kinikita kang ganitong halaga. Ang kalusugan mo naman is napiperwisyo. Be in the future, yung kinikita mo, pwedeng ipambabayad mo lang din pala dun sa health issues mo. Kaya ako noon, wala akong pakialam sa sarili ko. Kain lang ako ng ganito, kain ako sa ganyan, puyat ng ganito, inom dyan, inom doon. Wala akong disiplina din sa katawan ko. Habang tumatagal noon, marami ako nararamdaman. Masakit yung tuhod ko, nananakit yung mga talampakan ko, nahihirapan akong huminga, sumasakit yung batok ko. At pa nga yung utak ko parang may tumitibok, akala mo puputok na eh. Kaya na-realize ko noon, 5 months from now, lahat ng yan, hindi ko na iniinda. Ngayon, natutunan ko na disiplinahin yung sarili ko sa mga ganyang bagay ngayon. Lalo na meron akong ganitong anak na ka-cute at makulit. Kailangan pa niya ako sa tabi ko. Kailangan pa niya ng ama at mga magulang na magsusuporta sa kanya at mag-guide sa paglaki niya. Ito nga pala, dahil nag-aalala ako sa kanya pag ganitong pabalik-balik yung lagnat niya, papacheck namin siya dun sa pediatrician niya dun sa San Isidro. Itong sitwasyon naman, huwag niyo pabayaan na tumagal yung lagnat ng anak niyo. Hirap na kasi in the future na natin alam kung ano yung mga nararanasan ng bata kasi hindi pa naman nakakapagsalita, lalo na baby pa yung anak mo. It's better na mapacheck up niyo dun sa mga pediatrician. Marami ng senaryo na tinipid nila yung anak nila at pagdating sa huli ay naging masama na yung pakiramdam, yung bandang huli na nangyari. Habang maaga pa, maging maaga pa yung sa mga ganitong sitwasyon dahil buhay ng bata ang pinag-uusapan dito. Kami rin pala dito nagpapacheck up kay Doc ng mga baby. Pang 12 nga kami sa lineup. Buti naman hindi ganun katagal yung pila. Agad din kami natapos doon. At pag uwi ko, mayroon pa pala mga babaluting unit. Mga unit na babalutin namin is papunta namang Iloilo. Medyo malayo pa ito. Pagka ganito mga transaction, nakabalot na yan ng karton. At na yung anak ko, maliksi na naman, nawala na yung sakit niya kasi naresetahan naman na siya ng gamot. Papakyut sa mga video ko. Ganito mga kalalayo mga order, kailangan kasi nakabalot na maigi, nakakarton at may protection sa harap ng TV. Patuloy pa rin itong pakulit ng anak ko at nagpapakyut na naman sa mga videos ko. May rason ako sa buhay para hindi ako tamarin at ganahan ako sa mga bagay na ginagawa ko ngayon. Nasan mo rin siguro yung pinagdadaanan ko ngayon pagka naging ama ka na. Iba kasi yung pananaw mo sa buhay pagka meron ka ng ganyang ka-cute na anak. Pick upin na pala itong 43-inch arcade natin. Dahil sold na rin ito, nakuha na ng buyer at dadalhin na ito sa Tagaytay. Medyo malayo pa yung biyahe nito. Yun na lang, sakto lang siya dito sa sasakyan na Fortuner na to. At least yan, hindi siya alog-alog talaga. Bihira lang kasi yung order na ganyang kalaki na 43 inches. Pwede naman kayo mag-order na. Made to order na tayo. Sinawahan ko muna itong mag-ina ko na mag-e-bike. May bibilin daw sila sa labas. At baguhan lang to si Mrs. sa pag-e-bike. Binili ko talaga to para gamitin pang sundo dito sa baby ko. Para hindi na sila maglakad pag-uwi at mainitan. Tapos nga pala ni Mrs. mamili ng merienda sa bahay. Papakitaan niya pala ako mag-drive ng e-bike. Talaga ni Mrs. mag-drive, napakabilis. 100 kilometers per hour yan. Nang hams-hams yan, dire-diretso lang yan. Kaya tumakbo ng mabilis yung ganitong e-bike kahit medyo may kabigatan ako. May joke lang yan yung kabilog. Naka-pass forward lang yung video kaya mukhang mabilis magpatakbo si Mrs. Kuhaan ko rin kasi ng mga driving skills yan pagka liliko, kailangan mo mag-signal light at mag-reverse din. Hirap yung makakadiskrasya tayo, makabunggo tayo ng mga tao sa daan. Tulad nga kahapon, nakabunggo siya ng e-bike din. Buti naman hindi wala nangyari. Nagkaroon lang ng konting gasgas at okay na sila nakabunggo niya. Nabili ko na yung coupon ba, nire-ready ko lang tong attachment sa mga arcade unit natin, yung details ng receiver. Mamadali na ako niyan, makita nyo, ang bilis ko. Kasi papunta na rin ako ng gym nito eh. Nahabol ko yung oras. Dapat mga alas 5 na sa gym na ako niyan. Tila lang natapos ko to ng maaga at nahabol ko yung workout ko ngayong araw na to. Kinabukasan kasi, pwede na tong i-deliver at ma-pick up ni AP Cargo.
At ito naman yung last part is babalutin lang ng film wrap at lalagyan ng Fragile sticker para safe to pagkadating do sa client. Medyo malalayo pa kasi yung babiyahin nito. Iloilo City pa. Kaya we make sure na double check na itong mga unit na to at napakak na maayos. Sa mga interested na gusto mag-abil ng ganitong arcade machine, lalo na Luzon, Visayas, Mindanao, we cater nationwide naman. As long as kaya nyo bayaran yung shipping fee, medyo pricey kasi yung shipping fee nito pagka malalayo na. Actually, meron na akong mga Mindanao na orders din. Medyo inabot lang ng 5K yung shipping fee niya. Alam nyo naman, malaki yung unit. At balot na box yan, medyo bibigat yung unit nyo. Around 45 kilos kasi yan. Pag na to, pinapakita ko lang sa client na ito yung itsura ng unit pag dumating sa kanila. Pagsapit ng alas 5, nasa gym na ako na. Medyo nakakalungkot lang kasi wala talaga si coach. Ako na lang muna mag-isa ngayon. Medyo light workout lang muna ako for today. Medyo masakit yung right shoulder ko dahil dun sa workout namin nakaraan. Pwedeng araw-araw heavy. Kailangan natin magpahinga or yung muscle mo ay magpahinga rin. Ay lalo na yung workout ko 6 times a week. Oras lang yung pahinga ng mga muscle ko pagka napagod sa kaka-workout. Pag ako lang talaga mag-isa is ko minamax with yung mga binubuhat ko kasi iba talaga pag may kasama ka na magpupush. Tulad itong bench press, mahirap na ikaw lang mag-isa tapos sobrang bigat yung dadalhin mo. Pwede ka mabagsakan sa mukha. Kumbaga kung ano lang yung kaya mo for today, yun lang yung gawin mo. Importante is nakakapag-workout ka a day at pinapawisan yung katawan mo. Yung tulong yan kasi naglo-loss ka na ng body fat. Lastly, ang importante rin is yung cardio. Mas to makatunaw ng body fat talaga. Ko naman dito is 30 to 40 minutes a day. Kaya kung di ka pa rin nakapalaw dito sa page ko, baka ito na yung last content na makikita mo. At maraming salamat dun sa mga sumusuporta at mga nakapalaw dito sa page ko at YouTube channel ko sa pagsubaybay sa mga content ko at mga daily videos ko.